pagkatapos ngayon na ito'y magawa mo, Opo. pababayaan mo na lamang. Nako. Kailangan babantayan mo rin yun. Kaya Welcome back po sa Pilinpo TV. Panoorin po natin si Kong Marcoleta kung paano siya sumagot. At dito mo talaga mahalatang matalino siya. At karapat dapat siya sa Senado. Kailangan na niyang lumipat ng bahay at pinagkakaisahan lang siya sa lower house ngayon eh. Kamakailan lang, tinanggal siya sa 5 komite ng biglaan para lang hindi siya makapag-express ng pinaglalaban niya. Panoorin po natin. alam mo ba yung kanilang capitalization? Opo. Hindi ka maniniwala, pero wala naman sigurong pagdududa na hindi naman magsisinungaling yung pinaka-tagapangulo nila. Siyempre, sisingilin ng miyembro yan ko. Ang pangalan, naalala ko ang pangalan ng kanilang kooperatiba ay Taman Cooperative. Taman. Parang pagtatanim, ngunit microfinance. Opo. Akalain mo, ang capitalization nila ay 5 billion pesos. Yes. Oo. Malaki yun. Malaki. Bilyon, oh. Malaki yun at inaanyayahan nga ako, kung hindi ako nagkakamali, October 20 yun. Opo. Inaasahan ka kanyang makapunta roon sapagkat gustong-gusto kang makita ng mga miyembro namin. Ayun. At kung hindi namin malaman itong mga nakaraang araw, biglang ikaw na lang ang gusto nilang makita. Hindi ko malaman kung nakakain sila ng hopia o hindi. Pero talagang ikaw ang gusto. Kaya ako nagpunta rito Opo. para personal kong sabihin sa'yo na gusto ka nilang makita. Ayun. Yan ang katunayan ko. Ayaw nila ng Zoom, sabi nila. Dapat personal. Kung hanggat maaari po sana, ay, Malayo-layo yung biyahe rin yan, Kong. makarating po kayo ng personal doon. Sabihin nito, marami talaga nakikisimpatya kay Kong Marcoleta. Bigla nga po, Nelson, napansin natin, Kong, itong mga nakalipas na buwan, nagkaroon po ng Marcoleta fever, Kong. Parang ang daming tao gusto naghahanap sa inyo ngayon. Parang gusto lahat kayo makadaong pampalad. Ba't kayo nagkaganon? Siguro ang sa akin lang naman, Opo. Nelson, Pagtaya nyo sarili, opo. Ang sa akin lang siguro, pangkaraniwan na kasi sa ating mga kababayan, kahit sino, yung pag nakita nilang meron kang ipinagtatanggol na karapatan. Opo. Parang pag nakita nilang nagtatanggol ka sa isang nakikita nilang katwiran. At kahit papano, nababalansin nila eh. Opo. Tinitingnan din nila siguro yung sagutan. Napapansin nila siguro na, teka, mukhang matatag yung paninindigan ng isa. Bakit yung mga tumatayo parang nanggugulo lang? Yun Wala ang naman nakita may nila. paliwanag na hindi nila masira yung inyong panindigan eh. Bakit? At saka nakikita namin, nga naman, ang inihintay namin talaga, sagutin siya. Sa paraan na maaring ma-overcome yung kanyang argumento. Katwiran for katwiran na niya, tawag, di ba? Baka may mas malinaw o may superior na argument na maaring matakpan yung kanyang sinasabi. Hindi namin makita. Parang yun sa kanya yung tama eh. Ayun, Ngayon, lumilitaw na hindi lang isa, hindi lang dalawa, parang pinagtulong-tulungan naman yung tao. Nako. At hanggang sa makita namin na katapus-tapusan, Tama. Yun nga ho nangyayari nung nakaraang pagdinig. Pinagkaisahan siya at tinanggal pa sa 5 komite. tinanggal siya sa mga komite. Wala naman kaming nakitang naging pagkukulang niya o kasalanan. Maliban dun sa gusto niyang panagutan yung katwiran na kanyang gustong panindigan. Baka ganun ang nakita nung Marami kasi mga naghahanap kababayan. ng paliwanag ko. Bakit nyo ginawa ito? Tapos walang sagot eh. Para sabi lang, noted, Your Honor, note lang namin yan. Pero para ipaliwanag din, sagutin kung anong dahilan, bakit niya ginawa sa inyo, wala akong eh. So, kamukha nung sinasabi Question mark mong eh. noted. Opo. Ipinalitaw ko na nakalabag sila nung katwiran eh. Yung tuntunin. Opo. At binanggit ko yung yung mismong tuntunin. Opo. Sabi ko, Rule 17, Section 124. Yan, sinitas pa ninyo po. Kung titingnan mo, huwag na po ninyong basahin yung nasa una. Pumunta na kayo sa paragraph 5. Itinuturo ko sa kanila eh. Opo. O di po ba nakalagay dyan, kabawal-bawalan? O sasabihin nila, noted. Noted. Ang siyempre, in-expect ko doon, Nelson, magpapasya yung magpapasya yung komite. Sa Kong, sa tingin ko kailangan nila kasing mag-proceed with the plan. kita ng chairman, halimbawa, o di sinabi ko na yung may mali.
Opo. meron ngayong mga ngatwiran. Ayan, baka Hindi, para... Mr. Chair, hindi po mali yun. Nagkamali po si Kong Dante. Yun, dapat ganon. Hindi po niya nakita na meron pa pong kakambal na provision doon. No, di ba? Ito naman po yung nakalagay dito. Yan. O magtatalo ngayon. Ngayon, makikita nila, magbubutahan ngayon kung sino yung nasa tama. Oho. Kung takot sila makipagdebate sa'yo eh. Alam nilang hindi sila uubra. Wala namang sumagot eh. Wala po, Basta sinabi na lang ng chairman, noted. Oho. Sapagkat hindi na siguro dapat pagtalunan kasi hindi ka na miyembro dito. Aba, hindi ganun ang Pilipino, Jen. Nag-iisip na ang tao ngayon Hindi po. ganun ang Pilipino. Opo, oho. Mukhang nagkulang sila sa punto na yon kung ano. Well, siguro sa ibang araw, kung doon ko yung pangalawa, isang mahalagang bagay, napag-usapan natin yung kooperatiba, importansya. Yun hong importansya naman ng barangay, napakadami nito kong. 42,000 ito sa buong Pilipinas. Palagi ko ngang sinasabi, Opo. nung isang araw, kailan ba ito? Kahapon yata, na-interview tayo doon sa isang, ano yung tawag ba yung kamukha nung ginagawa ni Katunying? Opo. Podcast ba yun? Podcast, live, opo. So, inimbita ako doon. Aha. Sabi naman itong mga Itong next topic nila, dito nyo talaga malalaman na malawak ang kaalaman ni Kong Marcoleta. At talagang karapat dapat siya na maging senador na. Huwag na sa Kongreso, Senado na. team namin, mabuti kanyang makapagpaliwanag kami. Meron silang mga ilang tanong na maaring ito'y makagaganda Opo. sa makakadagdag sa pagpapaliwanag kasi mukha namang very basic yung mga tanong. Yes. Pero kailangang malinawan. Di pumunta ako ron. Opo. Ang isa sa mga itinanong nila, ano po yung may contribute ninyo kung sakaling kayo po ay palarin Opo. sa susunod na eleksyon. Opo. Isa sa mga naimungkahi ko, Jen, Nelson, yung siguro kako yung dapat nating gawing isa sa mga dapat na maayos natin ay yung oversight function ng Congress. Opo. Kasi sabi ko, kakambal ito kako nung paggawa ng batas eh. Opo. Ano kako yung magiging maganda kung sakasakaling nakagawa tayo ng mabubuting batas. Opo. Ngunit yung pagpapatupad nito ay hindi naman Nababaliwala, opo. hindi naman nababantayan. Sa mga katwid, isipin ninyo kako, napakahirap para magpasa ng isang batas. Aha. Totoo po. Kung minsan suswertehin ka na kung nakapagpasa ka ng batas na, halimbawa, nakatatlo kang batas sa loob ng isang termino mo. Kasi yung proseso ang mahaba rito eh. Totoo po. Hindi, Oo nga, Kong. Paano ho kayang nangyayari dun sa mga ibang congressman ngayon? Nakapagpasa ba ng batas yung mga yan? Masyado silang busy sa hearing-hearing. di ba? Magmula sa komite, makikipagdebate ka na ron. Lahat na ng mga objection, nakikita mo na ron. Maaring magpasya sila o magrekomenda ng amendments. Hanggang sa pagdating sa second reading, Opo. merong committee amendments, merong individual amendments, talagang tatayo ka ron. Opo. Hanggang sa yan ay mabasa sa pangatlong pagkakataon. At hindi ka natatapos doon. Makikipag-ugnayan ka rin doon sa Senado sapagkat yung counterpart bill, Importante po yun. ganun kasi ang proseso eh. Yes po. So makikiusap ka ron, gagawa ka ng paraan para sa ganun ay maipakita mo rin sa kanila, kailangan ito. Kasi kung walang counterpart doon, Wala rin. mamamatay na lang yung bill mo. Sayang ang ginugol mo rito. Totoo po. Sa mga tweed, kung minsan gugugulin mo yung buong termino mo para makagawa ka lang ng isang batas. Isang batas lang po yan, Oh. Gaanong panahon? Hindi lang panahon. Siyempre, yung resources na ginamit ng Kongreso, yun lang pag-uusap namin doon. Yung ginasta naming panahon, ginasta ng man-hours, hindi ba? Yes. Yung empleyadong ginamit namin, lahat ng kasangkapan na ginamit doon, pati pagkain namin lahat na ginugugol namin dyan, para lamang makonsider ang isang batas. Pagkatapos ngayon na ito'y magawa mo, Opo. pababayaan mo na lamang. Naku. Kailangan babantayan mo rin yun. Kaya sabi ko nga, kasing halaga din
Opo. nung nagawang batas yung pagbabantay nung kanyang pagpapatupad. So yun yung oversight power ko. Yun ang palakasin mo. Yun. Sapagkat palagi na lamang, napakarami na, nilalagay mo lang sa cabinet. Opo. Walang iniwan sa kayong dalawa, bumili kayo ng ang dami yung t-shirt, dami yung... Ilalagay nyo lang sa cabinet, di nyo naman Tinago lang. sinusuot. Wala rin. Ano ba yan, dekorasyon? Oo. Kung kaya ho siguro tinatamad ng gumawa ng batas yung ibang congressman at nakafocus na lang sa paninira sa kalaban. Mabuti na lang kung halimbawa mapaglumutan doon at kakainin ng ipis halimbawa. At least yung ipis na kinabang. Pinag-uusapan natin dito. Kaya mo batas nga ito ginawa yun eh. Opo. Para sa ganun, makatulong sa ating mamamayan. Oho. So, doon kung ang pag-uusapan natin yung oversight power ko, ano, doon sa... Yung sinasabi mo kanina, opo, local yung sa- government yun, code. local government code. Tsaka siyempre, yung mga barangays natin. O kailan ba nagawa ang local government code, Mr. Avatar? Ako, ano pa Nelson? po? Nene Pimentel yan po, naalala ko. Father of local government code. Anong taon Ginawa ang nung local maipasa government ang code. local government code? Mga tagal na yan. Republic Act Oho. 7061 na tayo. Oho. Kasi natatandaan ko yan, Nene Pimentel lang nagpasa, kaya tawag sa kanya. 1991, tama ba yung Avatar? Yan. The 1991 Local nga Government Code, Oh, yan. also known as RA 7160, was enacted on October 10, 1991. Oo, yan. Sakto nga. Oo. Anong ang Republic Act 7160? 7160. Oh, Oho. was enacted in 1991. Yes. Oho. October 10. So, ilang taon nang Lapit nakararaan? na pala anniversary ko. Oho. Ilang taon nang nakararaan? Mahina talaga ito. Tagal na, no? Kaya kami nag-broadcaster ko, mahina kami sa mat. 33 taon nang nakararaan. Kasi tanda ko na pala. Grabe, Sa no? October 10. Oh, sa October 10 kong. Oo. So, ibig sabihin, ito yung pagpapalakas ng local government natin, ng mga lokal na pamahalaan. Eh. Pero, Oo, yung kanyang declared policy, yung pinakalayunin kung bakit ginawa yung batas na ano, para mapatatag ang Opo. mga local government units. O ano-ano yung mga local government units. Opo. May probinsya ka, Oho. may syudad, may munisipyo, may mga barangay. So, puntahan natin ang barangay. Sapagkat Barangay ito po yung muna. mga pinakamaliit Ito yung nasa laylayan na ko. Ano? unit, pampolitika na ng ating bansa. Kanina may sinasabi kang bilang ng mga local governments. O, more or less, mga 42,000 Mga barangay. Kong. Opo, 42,000 sa buong Pilipinas yan, Kong. Ilan sa palagay mo sa mahigit na 42,000 barangays ang nakatitindig sa kanilang sariling paa? Ibig sabihin, Oho. hindi sa palaging nakaabang ang mga palad na pupunta sa congressman, Nako. pupunta kay mayor, pupunta kay gobernador, pupunta sa Malacanang, Oho. nahingi ng kung ano-ano. Wala po kaming ambulansya. Wala po kaming rescue vehicle. Nako. Ito po drainage namin ay ganito. Wala po kaming ospital. Oho. Wala po kaming barangay hall. Nako. Di ba? Oho. Wala po kaming resettlement area. Yung drainage po namin ay puro ganito po. Ala pong maparadahan ng mga tricycle. Oho. Napakarami pong yung tanod po namin ay kukunti samantalang napakalaki po ng area namin. Baka out of 42,000 ko, baka 41,000 yan. Yung mga talagang hindi, sabihin na hindi makatayo sa sariling paan ng kanilang mga barangay. Halos, ganun. Halos, mantakin nyo. Sa mga tweet, kung halimbawa, actually, sa pag-aaral namin, 2% lang ang nakatatayo sa sariling paa. Out of 42,000, 2%. Oo, so halos 800 barangays lang sa buong Pilipinas. Oho. So halimbawa, Barangay Holy Spirit. Sa Quezon City, yan. Oh. Yan, matatatag yan, ha? Barangay- Barangay Commonwealth. Oho. Barangay Forbes Park. Yan, opo. Barangay White Plains. Yan, oho. Barangay Magallanes. Oh. Mga mayayaman yan. Eh. Oh, barangay Barangay Baclaran, dyan sa Paranaque siguro. Yan, malaki din ang kita niyan. Eh. Pasig, madami rin. Mayayaman. Barangay Katiklan. Barangay Barrio Capitolio. Yan, sa Yes. Pasig. Oh, Barangay Araneta Center. Bagong Yan, mga ano yan, ang mga kapitan dyan ang tinatanggap na honoraria ay naglalaro between 30,000 to 35,000 Per month, Kong? per month. Ba, pwede Ang na. tawag dyan ay honoraria. Honorary pala, hindi sweldo. Kasi galing sa ira yan eh. So malalaki ang ira nito eh. Opo. Malalaki ang ira nito. Eh paano
paano yung barangay na ang LG, na yung kanyang ira ay nasa 1 million to 3 million per annum? Oh, wala. 5,000 pesos. Wow. Ang Ang isang honoraria ng barangay. Ito yung marami. kaawa-awa Ito pala. yung sinasabi kong nandun sa 98%. Oho. Bakit ngayon, bakit ganito ang nangyari? Nasa pagpapatupad. Oho. Opo. Saan ka naman nakakita? Sa ngayon, magkano ba yung average na kinikita ng ating mga kasambahay sa Maynila dyan? Parang ang minimum wage nila ngayon ay mga 8,000 na po. Kung 8,000 pesos. Metro Manila, oho. Yung kapitan ay 5,000. Pero 24/7 ang kanyang pananagutan. dapat pa nagkasambahay na lang yung Di ba? yung kapitan. No? Samantala yung kasambahay, nakakatulog naman yan. Opo, Nakakapagpahinga yan. At bawat linggo may rest day yan. Oo. Ang kapitan, natutulog, nagigisingin mo pa eh. Opo. Oo. Nako. Tanod, magkano yung tanod? Average. Ano lang yan? Across the Philippines. Baka- 1,000. Isang buwan po. Kuminsan 800 pesos. Ganon din ang BHW. Nako. Paano yung miyembro ng Lupon Tagapamayapa? Yan. Oo. Sergeant at Arms nila, ano ha? Merong isang barangay, kinuwenta namin eh. Tinanong ko eh. Magkano ba ako yung honoraria ng mga miyembro ng Lupon Tagapamayapa? 1,000 pesos po. Akala ko naman, bawat isa, 1,000 pesos per month. Maganda na yun kasi yung tanod 1,000 eh. Pwede, oho. Ba't magkano ilan daw yun? Pang ilan? Per year. Ha? Grabe naman. No, may kwentahin mo, 3 piso isang araw. Kahit isang kape araw-araw, kulang yan. Pwede mo palapitin niyo sa akin yung kong at ako na magbibigay. Naawa naman bigla ako sa ganun. Hindi totoo. Talaga po? May barangay tayo sa Pilipinas. Grabe Barangay na masasabi. Oo. Pero walang barangay hall. Alam mo kung bakit? Opo. Sa karukhaan nila, ang barangay, pangkaraniwan na yung bahay ng kapitan. Yun na mismo. Kawawa naman pala ibang barangay natin. Walang barangay hall. No? Bahay lang ng kapitan ang ginagawang barangay hall. Pag natalo yung kapitan, wala na. Dala-dala niya yung barangay hall. Talo yung kapitan. And then wala. Yung bagong kapitan, hinahanap niya yung barangay. Wala siyang bahay. Ayaw na paggamit nung tinalo mo na ako, pagagamit ko pa yung bahay. Yun na. So wala na siyang barangay hall. Ayo. Meron naman barangay hall, pinaalis kasi nasa bangketa. Tama. Dito lang sa Metro Manila. Dinidemolish ng MMDA po yan eh. Oo. Meron ganyan. Ang dami talaga nagmamakaawa. Pangkaraniwan na yung livelihood. Opo, yung kabuhayan. Yung pagkabuhayan talaga. Kaya, ayun, minsan, susulat sa'yo. Ako, araw-araw may sulat. Kung pwede po sana makapagbigay kayo ng AIX. Ito yung ayudang binibigay sa mga kababayan nating may hirap. Opo. Sana po meron pong tupad program dito po. Yung liit naman nung naibibigay sa amin, talagang kinakailangan mong paghati-hatian eh. Oho. Pero kung may patupad at talaga natutukan po ng oversight power ng Kongreso yung local government code na yun, meron ba dapat ay benepisyo mapataas kong para sa mga opisyalis natin ng bayan? No, bakit naman hindi? Kaya nga ang sabi Ganun ko, po ba? kasi nga, Napaka-busy ko kasi ng ating mga kongresista ngayon. Malapit na ang eleksyon. Kailangan nilang siraan yung mga kalaban nila sa politika. wala ngang incentive eh. Paano yung tungkol sa kanilang kinikita, yung honoraria. Opo. Halimbawa, yung isang kapitan na nakapagserbisyo ng 3 termino, graduate siya. Wala naman siyang parang severance pay. Wala siyang pabuya, yung pabaon, wala. Wala. Wala siyang, anong tawag ko minsan? Retirement benefits, kumbaga, ano? Wala Walang ganun. siyang SSS, wala siyang GSIS, wala siyang insurance. Opo. Wala siyang umento pagka yung ibang mga manggagawang Pagtaka lang ho, ano? Bakit kaya nag-aagawan yung iba sa pagiging kapitan? Yung iba, nagpapatayan pa. Napakalit lang naman pala ng sweldo niyan. What's the reason behind? Ang pamahalaan ay nabigyan ng umento. Halimbawa, sundalo, pulis, Opo. mga nurses. Sila wala. Kaya pala may panukala ngayon, lahat ng opisyal ng barangay, imiyembro na ng PhilHealth saka ng SSS, Kong. Dapat sana GSIS siguro, talagang gobyerno. bigyan sila ng sapat na pondo
o kaya i-capacitate mo sila. Opo. Para sa ganon, yung kanilang gawain, makatulong talaga. Oho. Mapalakas sila. Kasi kapag malakas sila, sabi ko nga, talagang malakas ang Republika. Kung 98% ay hindi makatayo sa sariling paa, ang laki ng problema nun. Nako. Bigo yung layunin ng batas. Di 40,000 mahigit na Kapitan Kong. Paano natin sila i-address? Siguro, nakikinig sila ngayon, mga barangay official. Ano ang posibleng asahan? Pinapaliwanag ko na nagsusog ako ng amendments. Nag-file ako ng amendments do sa Local Government Code. Sabi ko, mabuti na magkaroon ito dati, magkaroon sila ng parang isang bahay doon. Ito, mukhang si Kong Marcoleta lang nakaisip na mag-amend ng batas na ito para maging effective. Mismo sa provision ng batas. So sabi ko, magkikreate tayo ng isang Barangay Affairs and Development Commission. Sa makatuwid, yung commission na yon ang tututok para i-capacitate Ayun. yung barangay. Tuturuan, merong training, lahat. Opo. At pinaka-importante ron, makakahanap tayo ng karagdagang pondo Nako. separate from the IRA Oho. na ang tawag ngayon ay NATA. Nata. So kapag halimbawa, kukuha tayo rito, kukuha Opo. tayo rito, konti doon. Aba, pagka pinagsama-sama mo to, Maiipon yan. Oho. makakalikom tayo ng separate na pondo para sa inyo. Opo. Na yan naman ang i-administer ng komisyon. Titingnan Oho. yung mga priority mga lugar na kung saan ay dapat tulungan sila. Isip-isipin mo naman, 30 kilometro magmula sa kanila yung ospital, ang pinakamalapit na ospital. Ang kanilang ginagamit na ambulansya ay tricycle. Tricycle. Oh. Wala. Patay. Napakalayo, 30 kilometers. Tricycle. Diyan po dapat gastusin yung mga pinapamudbud ni House Speaker. Di hingalo. Di Paano? Karamihan doon hindi na umaabot eh. Oho. Nako. Pero hindi pa ma-address to kung ng DILG, di ba? Meron silang barangay affairs, yung USEC. Oo, pero wala nga pondo. May barangay affairs and development talaga na nakalagay doon. Opo. Ang problema, ang pinag-uusapan natin, yung pagkukunan mo ng pondo. Hindi rin makagalaw. Ano? Kung sabi ng ating reactor, dito po sa Taiwan, 50,000 Taiwan dollar ang sahod ng bawat isang kapitan. Pakaswerte doon. Magkano Taiwan dollar ngayon? Times 2 yan. Times 2. Di 100,000 pesos pala. Isip-isipin mo. Bawat isang kapitan daw po sa Taiwan. Kailan pa May yan? pagkukumpara mo talaga. Kailan mangyayari kayo sa Pilipinas yan, ano? Kung gusto kong, paano ba natin ipaliliwanag in layman's term yung oversight power ng Kongreso? Kasi yun ang gusto kong itanong sa kanila, kung pakiramdam ba nila ay napapakinabangan ng taong bayan itong oversight power na ibinigay sa Kongreso eh. Yung oversight power kasi, nakasulat sa saligang batas yan. Okay, opo. Merong inquiry in aid of legislation. Magkakadikit yun eh. Pagkatapos, dahil nga sa tungkulin mo na siyasatin mo yung pagpapatupad ng mga batas na ginawa ninyo, yun ang oversight. Halimbawa, nandun na tayo sa Senado, Nelson, ano? Bakit itong Magna Carta por Depur hanggang ngayon hindi Actual na po natin, Senador Marcoleta. umuusad? Ayan. Pet bill niyo po yan, Kong, ha? Napakaganda nitong batas na ito sapagkat ito'y naglalaman ng limang karapatan ng isang taong mahirap. Opo. So di patatawag ko ngayon ng yung mga ahensya na may kinalaman sa pagpapatupad nito. Opo. Pangunahin na yung DSWD, patatawag mo yung National Anti-Poverty Commission, patatawag mo yung Presidential Commission for the Urban Poor, Opo, UC. Opo. patatawag mo yung NEDA. Nandun lahat eh. Opo. At yung iba't ibang agency na nakalista doon, nakabilang sa pagpapatupad nito. Ang ibig sabihin ng magano kayo ngayon, magpapaliwanag kayo, bakit itong batas na ito, naging ganap na batas, 2019. Okay, opo. Bakit hanggang ngayon, yung inyong implementing rules and regulation ay hindi pa umuusad? Wala pa. Grabe naman. Ano ngayon ang paliwanag mo? Ano? Kapag hindi ka nakapagpaliwanag ng matino,
Opo. palagay ko ay ako na mismo maghihikayat sa iyo na mag-resign ka na lang. Tama. Wala kayong ginagawa eh. Batas ito eh. May pananagutan kayo sa ilalim ng batas na ito. Oho. Oh. Ngayon, makikita ng mga tao na tinututukan mo talaga. Oho. Kasi, Kong, Talagang magaling ho si Kong Marcoleta. Dito mo talaga mahalata na marami siyang alam sa batas. Attorney siya eh. Tsaka based on his experience na rin, matagal na siya sa Kongreso. Kaya maging mapanuri na po tayo sa pagboto. Huwag na tayong bumoto ng mga artista. Pwedeng artista kung alam natin na matalino din. Maganda mga attorney yung nasa Senado eh. ako yung Magna Carta for the Poor, kung yan ay na-implement, baka hindi na natin, malaki siguro ang kabawasan natin sa 4Ps, kung ano-ano mga ayuda para sa mga mahirap. Ano po? Makatutulong yun Ang laking kasi tulong nito. isa sa provision nun, kapag ka ang isang taong mahirap, nakalagay kasi dapat nga after 3 years, ang NEDA at saka yung National Anti-Poverty Commission, Opo. nakapagpalitaw na ng listahan Okay. ng mga beneficiaries ng batas na yon. Maniwala ka sa China. Sa Opo. China, ang tinawag nilang targeted poverty alleviation. Tinarget nila talaga yung mahirap. Mga mahihirap. Opo. Alam mo talagang Tukoy nila hinanap po. nila eh. Tukoy talaga nila. Opo. Hinanap nila. Yung mga iba kasi nasa hinterlands. Opo, Nasa, malalayong lugar. Ngayon, ang ginawa nila, nung malista yung mga targeted talaga eh, yung iba ni-relocate muna doon sa mga lugar na may matatao para safer ground, sabi nila. Yung pinaggalisan naman nila, pinilit nilang mag-establish ngayon ng mga pagawaan. Okay. Para sa ganoon, kapag ka na-acclimatize na sila rito at nakahanda na yung, halimbawa, yung pagawaan, pababalikin sila ngayon doon. Okay. So, dalawang haligi ang ginawa nila eh. Yung unang haligi ay yung broad economic modernization. Oho. So, inilatag nila yung infrastruktura nila. Oho. Yung kanilang edukasyon at training nakatalaga doon. Pati communication. Pati green energy nakalagay. Habang ginagawa nila yung pagtatarget, mayroong nagagawa na developmental doon sa lugar. So talagang planado pala. So hindi lang katulad Targeted eh. bigay ng Walang maiiwan eh. Pati ngayon yung programa na talagang angkup na angkup sa mga lugar na kanilang Maibalik ko po, ang tawag po dyan ay holistic approach. target. Targeted din. ilalagay doon. No, sa ayaw nila at sa gusto, pati yung ayudang ibibigay, nakatarget. Tukoy din, ano? Oho. Oo, at meron silang time frame. Ito yung sinasabi kong sunset provision. Ayun. Oho. Na kung saan, yung IRR, sabi ko, dapat merong sunset provision. Oho. Ayaw ko namang manatiling mahirap yung mga mahihirap na tinatarget nyo ngayon. Oo nga. O otherwise ba, ibig mo sabihin dole out na lang habang buhay nung... Hindi yun ang layunin ng batas. Hindi yun, tama. Pagkaraan na natulungan mo siya, Oho. tulungan mo rin siyang makahon para sa ganun, sa susunod na panahon, hindi na Kung yan ho ang nangyayari ngayon, puro dole out, puro bigay ayuda. After a month, wala na, gutom na ulit. mahirap yan. Oho. So, ma-eradicate natin. Kagaya ng ginawa ng China, sabi ko nga, paulit-ulit nating dinidiscuss sa programang ito. 800 million ang mahirap nila. Pero sa loob ng 30 taon, na-wipe out yun. Oho. O, tayo ba, hindi natin magagawa yan. 30 million lang ang mahirap sa atin. Sila 800 million. 800 million, opo. Oh. So kung nagawa nila yon in 30 years, tayo pwede nating magawa siguro sa loob ng 1 taon o 2 taon. Tapos na. Kung gayahin lang natin yun. Oh, at kung nailatag po kung yung Magna Carta for the Poor, di Dito ba? kasi ang hirap. Kasi ang China, socialist yan eh. Opo. Kapag in-implement ng China, walang kukontra dyan. Talaga, pag may tumutol dyan, Walang makakatutol. Dito sa atin. pugot ka ron. Dito sa atin. Iisa lang yung serbisyong binibigay ang nagpapatupad, 46 na Pakarami ahensya. nag-agaw-agaw pa. Saan ka naman nakakita? Oho. Duplication eh. Opo. Napakarami ng nagpapatupad, hindi nagkakasundo. Hindi Ugnay. ang tawag doon, hindi magkakaugnay. May kanya-kanyang motibo ko kasi kung. Di ba? Pero yung oversight
power ba ng Kongreso? Sabihin, oversight power ng Kamara, magkaiba ba yun sa oversight power ng Senado? Hindi, pareho silang may oversight. Ayun, eh. opo. So Opo. pwedeng mag-oversight ang House of Representatives. Opo, ang Kamara. Pwedeng yung oversight ng Senado. Okay. Oho. Anong pagkakaiba ko? Kung nasa Senado, Kung nasa Senado, mabilis ako. mas mabili. Kung konti kami ron, dito ang daming kontrabida rito eh. Sa bagay. Magsasalita ka, kukontrahin. Kami nang bahala dyan, Kong. Iboboto ka namin para maging mabilis ka na rin. 300 yung nandun sa Kamara. Mahigit kami 300. Pagka hindi pa napaayon sa kanilang gusto, tatanggalin kayo. Oho. Ang maganda sana, di ba ba, nakikipag-argumento sila. Kung maganda yung argumento, maganda eh. Opo. May paliwanag. Yun, Healthy discussion. Healthy Kong. discussion. Hindi, biglang tatayo, magsasalita. Oo. Hindi mo na maintindihan kung anong pinagsasabi. At least sa Senado, kung konti ang makakalaban doon kasi marami doon artista eh. Tahimik lang sila. At yung isa, Sasabihin lang kay Kong Marcoleta, noted. Sa palagay ko, wala namang kukontra pa Sabagay. doon. Opo, opo. Dadalawamput-apat kami, kukontrahan pa tayo. Di ba? Oo nga. O, ibig ko sabihin, kaya mas maganda ron. Unang-una, alam ko, wala nang kukontra doon. Opo. Di ba? Mapapabilis ngayon. mas mabilis nga. Ngayon, kapag ka nagawa natin, mangungopya ngayon yung mga, Nasa ganun pala yun, Opo. Ngayon, may na-influensya pa tayo ngayon. Ayun. So mas malaki pala at mas mabilis ang magagawa ninyo kung kayo ay nasa Senado kumpara sa 300 kayo nasa Kamara de Representante. Siyempre. Pangalawa, yung kapangyarihan mo, mas mataas. Opo, mas malawak. Kumbaga sa kuryente, Opo. ano? Aba, pag nandun ka sa Senado? hindi, sa Sa baba, Kamara. Opo, sa Kamara. Opo. Yung ano mo yung kapangyarihan mo parang katumbas lang ng isang baterya. Baterya. Alam mo yung brine cell, no? AAA. 1.5 volts ko. Oo. Samantalang pag nandun ka sa isa, Moto light yan. baka ang pinag-uusapan, hindi, baka kilovolt ang ano. Oo. At saka nakita-kita naman natin. So, ibig sabihin ngayon, yung kapangyarihan mo, unang-una, marami kang magagawa. Pangalawa, mabilis. Yun ang hinahanap ng tao. At nakita At yun ang naman gusto natin nating gawin. Yes. Di ba, Jen? Oo. Nakita naman natin nito nakaraang mga pangyayari. Di ba? Kung paano kahit ipilit ni Kong Dante yung kanyang gustong mangyari, walang nangyari. Di ba? Ang sasagot lang, noted, Your Honor. Ni-noted nga. Duly noted, Your Honor. Tapos sabi pukpok nung yung pamukpok niya, wala na. Tapos na. Natahimik. Hindi ayaw nilang kontrahin. Kasi hindi niya makokontra eh. O yung isa naman, isinasantabi pa na po ba natin itong tradisyon? Kung isinasantabi na po natin, meron bang authority yung ating komite para isantabi? Isantabi, oo. Sabi niya, ang sagot sa dalawang tanong mo ay hindi. Hindi po. O di nakakatuwa naman yun. Umiiral lang Nung tradisyon. sinabi niya, nag-ruling siya eh. Oo. The short answer to both questions is no. By inagapayan niya ako. Sumuporta sa akin. Wala ngayong kumontra. Okay. Ibig sabihin, yung ruling na yun na natili. Totoo po. Ngayon, nung walang kumontra, bumanat na ako. Oo. If that is the answer, Your Honor, and that is the ruling, may I now respectfully move to terminate the budget of the office of the Vice President. Nasa lugar ako ngayon. Ayan, opo. Dahil pinayagan ako eh. Akalain mo, division of the House, sabi niya, palagay mo na. Ang inaasahan ko doon, pag merong nag-object sa aking, merong bumoto, laban Against, sa aking, laban sa inyo, laban sa aking motion, dapat sana, nag-rule ang chairman, out of order kayong lahat. Sinabi ko na nga, gagalang natin ang tradisyon. Ibig sabihin yan, wala nang tanungan eh. Kaya nga pinayagan ko na siya na magmosyon, na tigilan na natin ito. At saka kayo ngayon kukontra. You are all out of order. Ayun. Dapat ganun eh. Una bes kasi kung bakit hinati pa, nag-divide pa, dapat nag-ruling na rin naman siya na umiiral yung ating Kong, kailangan kasi nila mag-proceed with the plan eh. tradisyon. Hindi, pabayaan mo na. Pinapasok niya na yun kasi. Okay. Kung may nag-object. Oo. Pero dapat, yung resulta
kung paano mo i-dispose yung objection, magsasalita ka, magro-rule ka uli. Ayun. Oho. Oh. Naku, Pagka halimbawa, sumabat ulit, hindi naman kayo nag-object nung nag-ruling ako eh. So tapos na, final na yung salita ko. Yun nga. Oy, may mga bagito eh. Gagawin mo. Oh, yun. Ay, nako. So, paano? Ano ang ating pagsasalusaluhan ngayon, Nelson? Hanggang dito lang ho muna. At kung hindi pa ho kayo mag-subscribe na po para sa ating mga bagong video. Tayo po ay maging mapanuri na at maging magaling sa pagboto. Huwag na po tayong bumoto ng mga wala namang nagagawa at matagal na sila dyan, walang nangyari.